Siya na POV. Are you okay? Tanong ko sa kanya, nang hindi na siya nagsasalita, kundi mas lalo niyang hinigpitan ang pagkayakap sa akin, na parang may kukuha sa akin na iba. Was he scared for something or what? Gusto ko pa sanang magtanong na nawala na naman ako sa sarili, nang ibaba niya ang underwear ko. Zane, we're talking. But I want you again, my love. He whispered. Grabe, ilang round ba ang gusto mo? Nakarami ka na kanina, kaya nga di ba umabot tayo ng 3:00 bago kumain ng pagkain? Nahihirapan kong sabi dahil sa patuloy niyang ginagawa. Nababaliw na naman ako, then ulitin natin bago mag-umaga. Aniya at agad niya akong hinapit para makatayo at makaupo sa kondongan niya. Tumangala siya sakin habang tinatanggal ang lahat ng saplot naming dalawa. At tuluyan niya akong inangkin. How many kids do you want, my love? Hinihingal akong idinilat ng dahan-dahan ang mga mata ko, dahil sa tanong niya sa akin, hindi ko pa alam. Nahihirapan kong sagot. That's okay. Let's get married. Ano na ang balita sa boyfriend mo, ate? Tanong ko kay Ate Jean. Sa wakas nakauwi na rin siya sa galing sa ibang bansa. Halos nilaybot niya na ata ang buong Asya, para lang maghanap ng magandang painting na may uuwi niya sa bahay nila. Tapos hihintayin niya pa ang mga painting na galing naman sa akin. Ito na lang daw ang tanging libangan niya, simula nung hindi nagparamdam ang boyfriend niya raw. Ayon, nag-chat na siya sa akin, pero ewan ko ba, at parang ang lamig niya na kahit chat lang yun sis, nararamdaman ko, aniya. Nasa gazebo kami ng bahay, habang pinapanood namin ang mga paro. Paro na nagliliparan sa garden namin, ito talaga ang isa sa projects na pinagawa ni Lola. Mahilig siya sa mga bulaklak, at naisip niyang maglagay ng mga paro-paro na binili pa sa ibang bansa. May screen naman na napapalibutan, kaya hindi makakalabas, sa lawak ng garden na. Maraming magandang pananim, ay talagang nakakahumaling talaga at hindi mo na ginusto na pumunta sa iba kung ako ay isang paro-paro. Baka, may pinagdaanan lang. Kailan ba siya bibisita sa Pilipinas? Sabi mo bago ka umalis sa ibang bansa na papunta na siya dito, bakit wala akong balita, at hindi mo kasama? Kahit nasagot na niya ito dati, pero gusto kong manigurado. Ayun na nga, may problema daw kaya hindi siya natuloy, daw naiinis ako dahil ang tagal bago siya nagparamdam. Natawa ako sa itsura ng ate, ko na parang nasa harapan lang ang taong tinutukoy niya. Ang talam makatingin Sabi ko sa'yo, na hindi ka talaga totoong mahal noon Nagpapanggap lang iyon, kaya mag-ingat ka ate, at baka scammer pa lang. Matalim siyang bumaling sa akin, kaya tumawa na ako. Kasi diba, kapag ganyan na klase na tao, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala naman yung kwenta, mahal niya ako, Simon got niya nasabi, at kumain ulit ng banana cue for merienda. Uy, kung mahal ka niya, sana naging honest siya sa'yo. Ay basta, mahal niya ako. Period. Ang dami na naming pangarap sa isa't isa, kaya watch me na lang sisi. Aba, loud and clear niya pang ang sabi. Iba din itong ate ko. Dakilang marupok. Naisip ko si Vinyo Zane, mabuti na lang ang crush ko, hindi katulad sa invisible na boyfriend ni Ate Jean. May gagawin daw siya ngayong araw na importante, kaya parehong wala kami sa Elsla. Binigyan ko na siya ng kalayaan, dahil kahit baliktarin ko pa ang sarili ko, hindi ko pala kaya na maging kidnapper. Ang bilis ko palang makonsensya. O talagang mahal na mahal ko na siya. O talagang naawa na ako sa kanya. Imagine, ang gwapong nilalang, tapos nakatali lang sa kama ko. Nangako si Zane na gusto niya na akong pakasalan, masaya ako, kasi, naramdaman ko na ang totoong tagumpay sa mga plano ko, na mapasakin ang mga yaman ng magulang ko. Pero ganun pa man, it's between yes or no decision, dahil until now na ang dami pang naka-line up na projects both sa modeling, and of course being an architect. Nahihirapan akong magdesisyon, lalo na salitang pagiging asawa. Kaya ko ba ang mga responsibility? Though I'm not a child no more. I'm dreaming to that one day, magkaroon din ako ng serial ko mismo na pamilya but now. Nasa punto ako na, pakasalan ko lang ang lalaki, para lang sa kagustuhan ni Lola, at kagustuhan ko na mapasaakan ang mga iniwan ng mga magulang ko. Gulong-gulong ako, really.
Nahahati sa dalawa ang mga desisyon ko. Ate Jean, what if pagpipilian ka? Saan? Like, example lang. Yung gusto mo na tao, hindi ka pa sure kung tama ang feeling niya sa'yo, tapos nag-aalok na ng kasal, papayag ka ba? Pero paano kapag may mga priorities ka pa sa buhay, na gusto mong gawin bukod sa pagpapakasal, alin ba ang mas matimbang sa'yo? Ngunot-nuo siyang nakatingin sa akin. Ang haba naman ng katanungan mo. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Pero kung ako naman ang tatanungin ay depende. Kung sincere siya sa sinasabi niya na mahal niya ako, then kung mahal ko rin siya ay papayag ako sa kasal, then dapat approve din sa kanya ang trabaho na pinasukan ko, dahil kung hindi, well, depende pa rin yan sa'yo. Wait, tinutukoy mo ba ang sarili mo? Mga apo, nabitin sa ere ang pinag-uusapan namin ni ate nang dumating si Lola Alma. Lola, sabay namin ni ate sumagot kay Lola, tumayo kami para salubungin si Lola, na papunta sa gawin namin with her doctor. Nagmano kami ni ate, at tinulungan siya umalalay sa paglalakad, kahit alam namin na malakas pa ang Lola Alma ko. Pag-upo ni Lola sa malambot na kama na meron doon sa gazebo ay sinabihan ko ang nurse niya na balikan na lang kami, kapag gusto na ni Lola pumasok sa loob ng kanyang mansion. Kumusta ang mga magaganda kong apo? Mabuti naman at narito kayo, akala ko sobrang busy nyo na sa mga boyfriend nyo, at hindi nyo na ako dadalawin dito. Malapit na magtampo sana ang Lola Alma nyo. Aniya kaya natawa kami pareho ni ate. Lola, kaya kami nandito, dahil wala pa po. Si ate, sus, wag nyo akong pinagluloko, sa ganda nyong iyan walang mahuhumaling sa inyo. Dindenay nyo lang panghuhuli niya sa amin. Tahimik lang ako, dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kami na ni Zane. Inalok niya na ako ng kasal. May nangyari na sa amin. May mga kanya-kanya naman kaming mga trabaho. Pero, ang gulo talaga ng utak ko. O ikaw Shana, blumang ka ngayon Nabigla ako dahil sa sinabi ni Lola at natawa. Lola, lagi naman akong blumang parang may something na Aniya na tumataas baba ang kilay, at umangat ang gilid ng kanyang labi. Napapailing na lang talaga ako, dahil sa sinabi ni Lola, at para matago ang pamumula ng mukha ko, ay binalikan ko ang mga libro na binabasa ko, kahit wala na akong naiintindihan. Basta mga apo, ito lang ang mapapayo ng Lola nyo. Both of you are unique, beautiful and strong women. You are enough. Love na love kayo ng Lola Alma nyo. Kayo lang dalawa ang nag-iisa kong apo, kaya magmahalan kayong dalawa at magtulungan, kahit na may nangyari man sa hindi inaasahan na panahon, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayo tanggap at minahal. Mahal ko kayo pareho, okay. Napaiyak kami ni ate, dahil sa sinabi ni Lola kaya tumabi kami sa kama, kung nasaan siya, at tulad ng dati pinugpog namin siya ng maraming halik, kaya rinag sa mansion ang kasiyahan namin. Dahil birthday ng kaibigan ko, walang iba kundi si Natalia, kaya pupunta kami ng bar sa BGC sa X-Dark, pagmamayari sa isa sa friend ko, walang iba kundi si Dark Romanaz, of course na kung saan ilang projects na rin ang nagawa ko, dahil lang sa kanya. Look who's looking pretty tonight, sigaw ni Natalia. Our model Shana Cole, umirap ako sa hangin. Malapit lang kami sa bar counter, dahil hindi naman kami magpakalasing dahil uuwi ako mamaya o bukas ng maaga sa Elsla, at ang kaibigan ko, ewan ko kung papasok ba ito bukas. Tinawagan ko na si Monshin, pero ewan ko lang kung nakauwi na iyon sa Pilipinas. Parang may tinatago ang bakla na yun sa akin. Nahuhumaling na sa Japan, kaysa makita ako na kaibigan niya. Bakit ako ang center of attraction? Ikaw kaya ang maganda, dahil kaarawan mo, lang yang babaeng ito, na one shot pa nga lang ang iniinom, ay nanghahampas na. Hinampas ba naman ako sa balikat? Kung hindi ko birthday, pangit ako ganun. Ayos ka lang, same kaya tayong maganda. Wait lang, ito lang ba ang pinuntahan natin dito? Ang magpagandahan ng mga mukha. Malakas kong tanong sa kanya na nakangisip. Paano kasi malakas na ang pinapatugtog na music, at halos hindi na makarinigan kung nagbulong-bulungan lang kayo. Pareho kaming natawa, at dahil pareho kaming maganda sa gabi ng kaarawan ni Natalia, kaya magpakasaya kami ngayon dito sa bar ni Dark. Hindi ko alam kung nandito siya, o nasa kabilang bar, na kung saan naroon ang kanyang secret love. Ang gagong iyon.
Creepy sa sobrang makastok sa kanyang pinangarap na babae. Hinayaan namin ni Natalia na malasing kami, at bahala na kinabukasan. Naibigay ko na sa kanya ang gift ko, na mamahaling bag na matagal niya nang gusto, pero hindi pa niya nabibili, kaya ako na ang bumili, kaya ang bruha ay ang saya na parang nanalo sa loto. Sayawan sa dance floor, at kung mapagod babalik sa bar counter, para uminom at magkwentuhan. Kapag maganda ang music, ay babalik ulit sa dance floor, tulad na lang ngayon. Pareho kaming gumiling-hiling, kahit hindi naman kami pareho magaling sumayaw. Habang sumasayaw ako, ay hindi ko maiwasan na mapalingon sa pangalawang palapag. Habang patuloy na sumasayaw si Natalia, ay natigilan ako. Unti-unting naramdaman ko ang hapdi. Ang sakit pala sa totoo lang. Parang dinudurog ang puso ko, na makita na may kahalikan siya sa naibang babae. Narito pala si Zane. Ito pala ang importante niya na pupuntahan. I gritted my teeth. You, Vinyo Zane. Hey, are you alright? Tanong ni Vinyo Zane sa akin. Hindi ko alam kung kagabi pa ba siya nakarating, o madaling araw na. Mas double ang iniis ko sa lalaking ito, dahil for 1 week, ngayon lang bumalik sa isla. Samantalang ako, naghintay ako sa kanya ng ilang araw, na wala man lang akong natanggap na text o tawag sa kanya. Kaya sa sobrang inis ko, ay binabad ko ang sarili ko sa alak, at pagligo sa dagat, at kung hindi pa ako inaantok, ay pagpipinta naman ang ginagawa ko, para lang maibsan ang inis ko sa lalaking ito, na tumabi pang nakahiga sakin, habang hinahalikan ang balikat ko. Umalis ka nga dyan, bakit bumalik ka pa dito sa isla? Sana hindi ka na lang bumalik, doon ka na lang sa babae mo. Hindi ko mapigil ang mag-rant sa kanya. Sa babae mo, wala akong ibang babae my pretty love. Nandito ang babae ko, ang pangarap kong maging asawa. Aniya sa malambing na boses, at hinalikan ulit ako sa balikat, habang ang isang kamay naman niya ay nasa bewang ko nakadepina. Hindi ko siya pinansin, at nakatalikod pa rin ako sa kanya. My pretty love, please. Talk to me. What's wrong? Did I do something wrong? Again. Tanong niya pa sa akin, kaya agad akong humarap sa kanya, at nagulat siya na agad akong nagkaganito. Galit at matalim kong makatingin sa kanya. Hey, what happened? Kunot-noo ni Zane na tanong sa akin. Agad ko siyang pinagsusuntok sa dibdib at balikat, dahil sa inis ko sa kanya. 1 week Zane, no calls no text man lang. Sa tingin mo, ano ang maramdaman ko, ha? Kahit alam ko na, kung bakit hindi mo man lang magawang kumustahin ako, Zane. Kahit alam ko na, pero umaasa pa rin ako, na sana kung ano man ang nakita ko ay hindi totoo, kung ano man ang nakita ko sa bar last week, na may kahalikan ka na babae, kung tumawag ka sa akin, at sinabi mo na hindi totoo na may babae ka, ay malamang o siguro maniniwala pa ako, pero nakakagago dahil totoo iyon. Totoo ang nakikita ko, Zane. Aside from me, mayroon ka palang iba. Duro ko sa kanya. Hinawakan ni Zane ang hintuturo ko, dahil siguro ayaw niyang ginaganyan siya, at nakatitig sa akin with confusion on his face. I don't understand what you are trying to say, my love. I won't. I told you. I went to Dubai and Maldives for work. For business. An important business. I told you that before I left, right? Have you forgotten about it? Umupo ako sa kama, at naiinis pa rin na nakatitig sa kanya. Wag mo nga akong niloloko, Zane, aminin mo na lang na may iba ka na, nagsawa ka sa akin, pagkatapos ako may iba kang kinakama sa labas ng islang ito. Kitang-kita ko, Zane, paano mo halikan sa mga lobby ang babae na yun, at sa isang saglit, bigla kayong nawala, ano ba ang kasunod doon? Nagmakilove kayo, of course. Sigaw ko sa harapan niya. What? No, love, no. Where did you get that information, ha? The last time I checked, the last time that we made love, ay nung bago ako pumunta ng ibang bansa. Promise, galing ako sa Dubai and Maldives these past few weeks. I don't believe you, Mr. Mornet. Wala ka sa bansa na tinutukoy mo, nasa club ka lang dito sa Manila. Dito ka lang. Saksi ako, Zane, she kissed you. The girl kissed you, and you kissed her back too.
Zayn then, bigla na lang kayong nawala sa paningin ko. So, anong pwedeng mangyari doon? Make love sa kama. Tama ako, di ba? Why? Bakit pa kailangan maghanap ng iba? Dahil ba sa rason na hindi ako magaling sa kama? Hindi ako magaling sa lahat ng bagay. Ang alam ko lang ay mag-drawing. Rumampa, pero sa pagiging girlfriend o mag-asawa, wala akong kaalam-alam kung paano mag-workout ang lahat. Wala akong idea na kahit magbasa man ako ng maraming libro about in relationships ay hindi ko pa rin alam. Hindi pa rin ako sapat. Noong na, kapag hindi na kontento ay hahanap ng iba, ayokong maramdaman ko yan. Nakitang-kita ko mismo ang pangyayari. Mas mabuti pang hindi na lang natin ituloy ang kasal na ipinangako mo, Mr. Mornet. My love, what happened to you? Sino ba yang sinasabi mo? Hindi ako umuwi nang. Tinampal ko ang bibig niya, minumura mo ako. Galit ko na sabi sa kanya. No, just, his, shit. Aniya na nahihirapan na magsabi sa gusto niyang sabihin. I'm sorry, maybe you were drunk that time, love, and you thought it was me, but I swear to God that I just came back from the Philippines, and went here right away with you, please. Believe me babe. I swear, wala akong iba, mahinahon ni Zayn na sabi. Somehow naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Sana tama siya, sana mali ako, dahil kapag napatunayan ko, hindi ko ipilit ang sarili ko sa kanya. Noong na, may iba akong masagasaan ng ibang relasyon, kung mahal niya. I set him free. Masakit man pero mas mahapdi, kapag naging kayo na, ay saka mo pa malalaman ang totoo. Doon ka pala lang gagawa ng hakbang na naitali ka na niya sa leeg. Hindi ko siya pinansin, at humiga ulit ng maayos sa kama, habang tinatabunan ko ang katawan at mukha ko ng blanket. Pikit mata na lang sa kanya. My love, please talk to me please, mahina niyang sinabi sa akin. I bought your favorite mango. Ayaw mo bang kumain ng ganun? Dahil sa narinig ko, tinabig ko ang kumot na natabunan ng mukha ko, at sumalubong sa akin ang creamy white na kisame, na may chandelier sa gitna dito sa kwarto ko. Agad akong bumangon, at nagsuot ng pambahay na slipper at patakbo na lumabas sa kwarto, para pumunta sa sala o kusina, kung totoo man na may dala siya na matagal ko nang gustong kainin, pero gusto ko kasi na siya ang magdala. Akala ko nga nakalimutan na nga dahil nasa ibang babae siya pumunta. Pagkarating ko sa sala ay nagulat pa ako, na may malaking kumpol na bulaklak na red roses, na nakapatong sa maliit na lamesa na naroon at may teddy bear na stuffed toys. Oh my, mine! Hinawakan ko ang bulaklak at totoong bulaklak siya, and it smells good. Saka na ako mag-thank you sa kanya, sa bumili niyan, hindi yan makakain Pumunta ako ng kusina, at nakita ko nga ang hilaw, at dried mango sa lamesa, nakalagay na ito sa isang basket. OMG, my favorite. Agad na sabi ko at umupo sa stall, at binuksan ang dried mango. Akala ko ba, hindi mo favorite ang mangga? Napasinghap pa ako na maramdaman si Zayn na niyakap niya ako sa likuran. Sino nagsabi? You. Kapag nakakita ka ng mangga dati, di ba napangiwi na ng pretty eyes mo, dahil tingin pa lang naaasiman ka na. Dati iyon, malaki na ako, nagbabago din ang taste ng tao. Sabi ko na lang dahil totoo yun, na ayoko talaga sa mangga lalo kapag hilaw. Dahil natatakam din ako sa hilaw na mangga, kaya kumuha ako ng isa para hugasan, then kumuha ng asin at nilagay sa plato. Wala na akong sinayang, dahil naglalaway na ang aking bagang sa mangga. Dinikdik ko ang hilaw na mangga sa asin, at sinimulang kainin. I think you need to peel off the green skin, my love, mahinang sabi ni Vino sa akin. Sinong nagsabi? Tanong ko at kumain ulit. Yan ang nakikita ko na ginagawa sa karamihan, babalatan muna bago kainin, love. I rolled my eyes. Well, iba na ngayon, isa pa baby mango pa lang ito, kapag kinagat wala pang sed. Try mo kayang kumain, sabi ko sabay alok sa kanya. No thanks. Para sa'yo lang yan lahat, love. Okay, well, madali lang naman akong kausap. Basta isa lang muna, next time naman muna ang iba, okay? Okay sagot ko. What? No way.
Magdagdag pa ako ng isa o dalawa, sabi ko sabay tago pa ng 2 hilaw na mangga, at nilagay sa ibabaw ng aking damit. Isa pa, umalis ka nga sa harapan ko. I hate you nga diba? Hindi pa tayo okay, ikaw talaga ang nakita ko nung isang gabi. I swear, I'm not. I swear ka pang nalalaman. Alis. I'm staying here, don't worry. I won't bite. Hindi ko na siya pinansin, at nagugustuhan ko na ang pagkain ng mangga. Pilit kong pinipigilan na maamoy ko ang kanyang pabango, at mint na hininga. Samantalang ako, ay ilang araw ng sabog. Hindi na yata ako mabango. Then, what I'm gonna do so that you can forgive me, Ham? Make love. Walang pag-aalinlangan ko na sabi sa kanya. Joke lang naman yun. I'm always ready, my pretty love. Let's make love later, after you eat that sour thing. I'm kidding, I want to eat more than to make love with you. Kaya umalis ka dyan sa tabi ko, hanggat hindi pa nagdilim ang paningin ko. My love, paglalamang niya habang, not now, Dino Zane Mornet. I hate you pa. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.